Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ng Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi yata natuloy yung meeting kahapon ng ating mga teachers group sa DBM dahil nagkaroon sila ng another meeting kay incoming Secretary Sani Angara sa Senate. Pinatawag ata sila. So kahapon nga ay dumalo sa meeting with incoming Secretary Sani Angara ang Teachers Dignity Coalition headed by its National Chairman Sir Benjo Basas. Alam mo, Sir Benjo Basas, namimiss na kita sa ating vlog, At nakita ko rin, may post si Teacher Ruby Bernardo, chairman ng ACT-NCR, na parang kasama din sila sa meeting kahapon with incoming Secretary Angara. Alam nyo, basta natapos yung meeting ng mga teachers group sa DBM by today, magkakaroon na tayo ng update sa PBB. Alam nyo, sa pahayag ni Sir Benjo Basas kagabi, kung napanood nyo siya sa kanyang regular na live, sa kanyang FB account, sabi niya, ngayong araw na ito, Thursday, July 11, 2024 at 10 a.m. Alam nyo, klarong-klaro yung grupo ng Teachers Dignity Coalition nila Sir Benjo Basas ay magkakaroon ng meeting sa DBM. At sabi ni Sir Benjo Basas, partikular sa kanilang itatanong sa DBM yung status ng ating PBB at yung status ng salary increase at marami pang iba. Kung matutuloy yung kanilang meeting today, malaking bagay ito para sa ating mga guro kasi napipressure natin ang DBM para ibigay ng maaga yung mga benepisyo na binabanggit natin. Hindi ko alam kung yung grupo rin ng Alliance of Concerned Teachers or ACT nila Teacher Ruby Bernardo ay makikipag-meeting din sa DBM today kasi kagabi nagchat-chat ako kay Teacher Ruby ng ACT pero hindi pa niya nasisin Anyway, alam nyo, pagdating sa benepisyo ng guro, dalawa yung source ni Sir Bong para sa mga updates ng benepisyo. Una, yung Teachers Dignity Coalition ni Sir Benjo Basas at yung Alliance of Concerned Teachers ni Teacher Ruby Bernardo. Kasi itong dalawang teachers group na ito, direkta nilang nakakausap yung ating mga authorities para sa ating benepisyo. Gaya ng sinasabi ko kanina pa, nagkaroon ng pagpupulong ang mga teachers group kay incoming Secretary Senator Sani Angara kahapon. At partikular sa napag-usapan ay itong pagtaas ng sahod o itong salary increase in English lang ni Sir Bong ng ating mga guro at ng lahat ng personnel ng DepEd. Sabi daw ng ating incoming Secretary Sani Angara, open siya, bukas siya sa pagkakaroon ng increase sa sahod ng ating mga guro at sa iba pang personnel ng DepEd. Kaya lang hindi pa natin matiyak kung anong scheme ng pagtaas ng sahod. Kasi ang Teachers Dignity Coalition, sa pagkakaunawa ko, meron silang tatlong schemes na isinusulong sa salary increase ng ating mga guro. Alam nyo, matagal nang isinusulong ng Teachers Dignity Coalition yung 10,000 across the board increase. Alam nyo, parang nasa 10 taon na isinusulong ito ng Teachers Dignity Coalition. Tama ba ako, Sir Benjo Basas? Pero until now, 2024 na, mataas na yung bilihin, ay 10,000 across the board pa rin yung isang proposal ng salary increase ng Teachers Dignity
Coalition. At meron din yung TDC na Salary Grade 15 na entry level. Another proposal nila ito. Alam ko na isinusulong nila, no? Ibig sabihin ng entry level, yung Teacher 1 na Salary Grade 11 sa kasalukuyan, ano? Kung magiging batas na yung Salary Grade 15 na entry level, magiging Salary Grade 15 yung Teacher 1. At yung Teacher 2 ay magiging Salary Grade 16, yung Teacher 3 ay magiging Salary Grade 17, so on and so forth. At magkakaroon ito ng chain effect sa lahat ng mga teaching positions. Alam nyo, even sa Serbong, kami mga principals ay posible din na tumaas yung salary grade. Alam nyo, sa Serbong ngayon ay Salary Grade 22. Ito kasi ang salary ng isang principal 4, ano? Salary grade ko ay 22 kasi ako ay principal 4, ano? Kung hindi niyo itatanong, si Serbong ay principal ng Caloocan High School. So kung magiging batas yung entry level na Salary Grade 15, si Serbong ay posibleng maging from Salary Grade 22 ay pwede ako maging Salary Grade 26, ano? Pwedeng ganito 'yon. Pero napapag-usapan pa lang natin, ano? Pero napapag-usapan pa lang natin. Tama ba si Serbong? Ang isa pang alam kong isinusulong din ng Teachers Dignity Coalition ay itong 50,000 na entry level. Kaya lang, maraming nagre-react na guro natin dito, no? Maraming guro ang nagre-react dito kasi seemingly hindi sila makapaniwala kasi imposible daw na mangyari yung salary grade na 50,000 ang magiging entry level ng Teacher 1. Again, ano, ang sinasabi natin sa pag-uusap ng teachers group kahapon kay incoming Secretary Sani Angara, bukas ang bagong kalihim ng DepEd sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro. Yun ang maganda, no? Open siya. Kaya lang, sa binabanggit nating mga schemes ng pagtaas ng sahod, hindi natin alam kung alin ang isusulong naman ni Secretary Sani Angara. Alam nyo, may mga nagko-comment, bakit daw yung DepEd Secretary ang kinakausap sa pagtaas ng sahod? Dapat daw yung mga senador at congressman. Kasi yung pagtaas daw ng sahod ay isang batas. Alam nyo, tama kayo rito. Dapat talaga ang kinakausap ay yung Congress. Kaya lang mabigat at malaking factor kung yung DepEd Secretary ang kakausap or mag-aapila sa mga congressmen natin at sa mga senador natin para gumawa ng batas sa pagtaas ng sahod ng mga guro. Iba kasi yung DepEd Secretary pag siya ang nagsabi, Iba yung influence na nagagawa ng isang DepEd Secretary para sa pagtaas ng sahod ng ating mga guro at iba pang personnel ng DepEd. Kasi kung yung DepEd Secretary ang mangunguna para himukin yung ating President Bongbong Marcos, at yung Congress, both Senate at yung ating mga congressman, tingin ko napaka-smooth at napaka-easy para magkaroon tayo ng increase. Nagigit ba, Sir Bong? Alam nyo sa meeting kahapon ng mga teachers group with incoming Secretary Sani Angara, marami pa silang napag-usapan. Pero yung ibang mga napag-usapan ay tatalakayin na natin sa susunod na vlog ni Sir Bong, doon natin pag-uusapan. Alam nyo kasi pag mahaba yung vlog, naiinip kayo, naiinip yung mga teachers natin na panoorin. Tama ba ako? Maraming salamat sa inyong lahat.